I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, meron tayong upload videos updates. Tingnan nyo guys yung mga kababayan natin na nanatamaan po ng yung release ba ang kanilang bahay. Alam nyo, ang laki ng pasasalamat nila sa pamahalaan. Siyempre sa Pangulo, DOTR, bakit? Dati-rati hindi daw ganyan ang buhay nila. Pero dahil sa daanan ng release ang kanilang bahay, for sure guys, binayaran sila ng pamahalaan. Ang laki ng pasalamat nila kasi mas gumanda ang buhay nila ngayon. Pero bago nyo pakinggan mga kababayan, siyempre, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Yan, May 3, 2026. Basahin ko sa inyo ha. Courtesy po ng Department of Transportation Philippines. Sabi dito mga kababayan. Sabi dyan, DOTR may pabahay at pangkabuhayan para sa mga naapektuhan ng NCR project sa Pampanga. O, di ba? O, siguro pag ibang admin yan, baka hindi ganyan, no? So, kasi mga kababayan, ginagawa kasi yung release dyan. Dahil yung train natin, yan mula Pampanga to Tarlac, Bulacan. So, napakaganda ang kanilang kwento. Sabi nga nila gumanda ang buhay nila nung sila po ay tinamaan ng release, no? Na kumbaga na-relocate sila sa isang lugar na maganda ang kanilang tinirahan na mas gustong-gusto nila talaga. At may tulong pa na pinansyal. Gumanda buhay nga nila Umunlad ang buhay ng mga itinuturing na project affected person POPs sa itinatayong North-South Commuter Railways NCR project sa Pampanga. Ito ay matapos tamaan ang kanilang bahay at lupain dahil sa construction ng 147 km na tren mula sa Clark International Airport sa Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Oh, di ba? Social guys. Bagaman sa Calamba pag tinamaan ang kanilang bahay, siyempre mga kababayan, babayaran po ng pamahalaan yan. Naku, milyon po yun. Diba? Hindi lang pabahay, may pangkabuhayan pa. Utos ng Pangulo, bigyan ng nararapat ng compensation ang mga kababayan natin na ang bahay o ari-arian ay tinamaan ng proyekto. Masaya tayo na umunlad ang buhay nila dahil nakabili sila ng bahay o lupa at nagamit nila sa negosyo ang binigay nating compensation para sa kanila. Ayon sa Transportation Secretary Banoy Lopez. Diba? Courtesy guys ng DOTR. Basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Ang DOTR na nakabili ng lote, nakapagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya at napag-aral ni Mang Jojo ang kanyang mga anak. Nakapundar po ako ng isang lote at nakapagpatayo po ako ng bahay. Para sa pamilya ko, umunlad po ang buhay. Kasi po malapit na pong matapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Ay, nako, congratulations in advance, sir. Ni Mang Jojo, malaking pagbabago yung naibigay ng tulong ng DOTR. Malaking tulong yan sa amin. Nakabili kami ng sariling bahay. Yung mga anak ko, lahat po ng tumulong mula sa gobyerno ay pinasasalamatan namin, lalo na sa presidente. Ayon naman kay Mang Jaime na nakabili ng bahay para sa kanyang pamilya. Malaki din ang pasasalamat ni Mang Randy dahil ngayon ay may sarili na siyang bahay at pinagkakakita ang tindahan. Yun ang the best. Ay, di ba? At least hindi binusa ang pera. Napunta sa kanila. Gumanda pang ang buhay nila ngayon. Malaki po yung pagbabago kasi yung dati po, wala po akong bahay. Nangungupahan lang ako. Buwan-buwan po, meron akong binabayaran ngayon. Pero ngayon po, mas maluwag po kasi sarili ko po yung bahay. May tindahan pa po ni Mang Randy. Ginamit naman ni Aling Selina na pagtatayo ng sari-sari store ang natanggap niyang compensation mula sa gobyerno.
Ngayon ay kumikita niya sa 1,500 hanggang 3,000 kada araw. Aba ay, congratulations ma'am. Mga sir, ayan, nagbago ang aming buhay dahil doon sa ibinigay sa amin. Nagamit din naman sa pamumuhay namin. Yung marami pong salamat sa pinansyal na ibinigay kasi malaking tulong sa amin. Pahayag ni Aling Selina. You see mga beswa, ganyan si PBBM hindi nagpabaya. Hindi nang iwan sa ere. Samantalang sa oras na maging operasyonal ang NSCR, ang dating mahigit 4 na oras na biyahe ay magiging 2 oras na lamang. Wow! Salamat sa Pangulo. Abangan na po natin ang inaugurasyon yan. Yung train na yan. Sana ang train guys, mayroong train papuntang Baguio. Gawin natin presidente si Madam Lisa Marcos. Hati ng proyekto ay 350 na trabaho habang ginagawa ang 35 station nito. Abot na sa 800 na pasahero ang masiserbisyuhan ng naturang train. Sabi po ng DOTR guys. So, sabi sa inyo, ito po yung sinasabi ng ating mga kababayan. Pakinggan nyo sila. Ako si Jojo M. Basilio. Ako po yung may-ari ng tindahan na to. Napunta po sa pandagdag ko sa negosyo. Sa akin po kasi yun. Tapos po yung mga dati kong trabador, dirigyan ko rin po. Nakapundar po ako ng isang lote at nakapagpatayo po ako ng bahay sa mga pamilya ko. Malaking tulong po yung nagawa ng DOTR sa amin. Nagkapunan po ako, yun po yung totoo. Dito sa variety store po kasi medyo malaki ang puhunan. Kung kinikita ko doon nang galing sa DOTR, napalago po talaga. Ay, malaki pong pasasalamat po, lalo na po sa Pangulo natin. Talaga pong malaking makikita. Kumbaga po, nawala na po yung stress ko. Ay wow, sana all. Ako po si Aime Kapulong Farmers. Kasama po ako sa affected ng mayroon tinamaan dito sa aking lupa. Ito ang natira. Ito ang kasalukuyan namin na sinasaka. Malaking pagbabago yung naibigay ng tulong ng DOTR, lalo na sa project. Malaking tulong yan sa amin. Kasi, biro mo, makabili kami yung sariling bahay, yung mga anak ko. Lahat na pong tumulong sa gobyerno at pinasasalamatan namin, lalo na sa mga presidente, lahat, local government. Salamat po sa kanila, sa tulong nila at suporta. Ako po pala si Randy Palma. Ako po ay isang magsasaka ng drop zone na isa sa tinamaan ng proyekto ng DOTR. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga opisyal na nakatulong po sa amin ng pangkabuhayan at po yung pong naging compensation namin sa tinamaan sa project. Meron din pong pinuntahan yung mga kabayaran na nanggaling sa ating gobyerno. Ginamit ko po yung perang yon sa bahay dahil po ako isa lang nangungupahan. Ako po si Selina Abelgas. Narelocate kami sa galing kami sa Lacandula. Tapos narelocate kami dito. Ganda naman, mas maayos naman kaysa doon. Mas okay po ang buhay namin dito kaysa doon. Wow. Sa inalisan namin. Binigyan naman kami ng lilipatan, wala nang problema. Sarili na namin. Wow. Tulad niya, maganda naman lilipatan namin. May tiles na, may tubig, may ilaw. Okay naman. Kumpleto naman. Galing oh. Wow. Di ba guys, nagkalupa sila, nagkabahay talaga. Wow. Congratulations sa inyo po. No. Hindi talaga nagpabaya si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. So yun guys, courtesy po ng DOTR. Congratulations sa mga natamaan. At least nagbagong buhay nila. May hanap buhay po sila. Ganyan ang pamahalaan. Dapat PBBM lang sa kalam. Salamat din sa DOTR. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes ba guys. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye everyone. There's more.